Magandang araw po sa lahat. Ito po ang kainan sa bubungan. Pananghalian ko po. Ito po yung aking ulam, bulalo na may mais. Ito po yun. At sa araw na ito, sa pamagitan ng ating pagkain, panananghalian, tanghalian sa bubungan, hayaan nyo pong ikwento ko at ishare sa inyo ang mga nagdaan kong buhay nung nakaraang buwan lang na dumating sa akin ang pagsubok. Natural lamang siguro yun na tayo ay subukin ng mga pagkakataon. Dumating po yung pagsubok sa buhay ko na nagkasakit ako. Kaya ngayon lang po ako nakabalik. Kung mapansin nyo po sa aking Facebook, sa aking YouTube channel, na wala po akong naka-post na, at ito lang pong huli na mayroon akong i-post tungkol sa halaman. Yun po ay unti-unti na po akong gumaling at lumakas. At ito po ngayon, pananghalian sa bubungan. Kaya ko po nasabing pananghalian na sa bubungan dahil nasa taas po ako ng aming bahay. Sa aming bahay po, hindi ko po ikakahiyang ikukwento. Kaya ko po sinabing bubungan dahil kung mapansin nyo po, nasa kabilang gilid ko, dingding namin ay bubong, yero. Ang lapag ng aking halamanan, pinakalapag niya ay yero din ang pinakasahig. Kaya halamanan sa bubungan at pananghalian sa bubungan. Dahil dinalhan po ako ng aking mga anak ng pagkain dito sa taas. At ito po sa kabila kong side, ito po yung kwarto. Kung dati, ang taas na ito ay ako'y nasa baba, tinitingala ko lang itong mga halaman na ito. Pero ngayon po, sa awa at sa tulong ng Panginoon, paglabas ko ng kwarto, ay harapan ko na mismo ang halaman. Mismo sa may harap ng pinto ng kwarto. Kaya sa kabila ng pagsubok, sabi naman ng Panginoon, hindi naman niya tayo bibigyan ng pagsubok kung hindi natin kakayanin. Ibig sabihin, ang Diyos ang ating kaagapay at kasama natin sa buhay natin. Kung napansin niyo po, nang suot ko yung uniform namin ng Soldier of Christ. Dahil nung kasalukuyan po na ako ay nakahiga sa banig na karamdaman sa loob ng 2 buwan, ako po'y nakahiga na kung minsan may time na binabangon na ako. Ang madalas ko pong sinusuot, ang t-shirt ng Soldier of Christ dahil naniniwala at nanampalataya ako, nananalig sa Diyos, na ang pagtitiwala mo ay nasa Diyos lang. Naniniwala akong gagaling ako pag isinusuot ko ang damit ng Soldier of Christ, kung saan po ako doon binago ng Diyos. Hindi man lahat at lubos na binago, pero sa pagkakataong ito, may napansin po ako sa sarili ko dahil sa tulong ng Panginoon. Kaya hayaan niyo po muna akong ikwento ko ang karanasan ko sa buhay na itong dumating ang pandemic ay ang pagsubok. Kaya pinapasalamatan ko po ang Panginoon sa mga pagsubok na yun. Dahil pinaalala lang niya sa akin na hanggat ang tao ay nabubuhay, may pagsubok. At hanggat tayo ay may pag-asa, hindi tayo pababayaan ng Diyos.
Dahil ang pag-asa natin ay nasa Diyos. Ang buhay natin ay nasa Diyos. Lahat ng bagay ay sa Kanya, maging ang ating buhay man. Kaya salamat sa Diyos na sa buhay kong sinubok ako, pinaalala lang ng Diyos sa akin na ako ay mahal niya. At may mga time po na naisip ko na sinabi ko na sa isip ko, makarating pa kaya ako ng birthday ko nung October po. Pero nung dumating ang pagkakataon sa birthday ko, nasabi ko talaga sa Panginoon, kay buti-buti ng Diyos. Kasi dumating ang araw ng birthday ko ay medyo lumakas na ako. At hanggang ngayon, ito po, sa inyong harapan, bilang patotoo, at bilang sharing na rin po. Kaya pasensya na po kayo sa aking mga taga-subaybay na ngayon ninyo lang ako nakita. At pasensya na kayo sa mga nanonood. I-share ko lang ang nangyari sa buhay ko na itinaon pa ng Diyos ng pagsubok na ito ay may pandemic na halos ang lahat ng tao ay nayanig sa takot. At takot na takot ang tao pag nagkasakit. Kasi pag once ikaw ay nagkasakit, sabihin ka agad na COVID. Pero wala akong ibang hinahawakan kundi ang kamay ng Diyos. At sabi ko sa Panginoon, Lord, ikaw na pong humawak sa akin ng mahigpit. Kasi kung ako lang ang hahawak sa iyo, makakabitaw ako kasi ako ay taong makasalanan. Ikaw, Panginoon, ang kumapit sa akin. At sabi ko pa po, gusto ko pang mabuhay na maranasan ko bilang matanda. Gusto ko pang humayo ng ibang lugar sa pamagitan ng pagbababa ng Mama Mary. At sinabi ko sa Panginoon, Lord, bigyan niyo pa ako ng isa pang pagkakataon nung ako'y nakahiga sa karamdaman. Sabi ko, papaano na lang, Lord, ang mga Mama Mary? Ang daming Mama Mary dapat ibababa kung dumating ang pagkakataon na magbaba na naman ng Mama Mary. Kaya humingi ako sa Diyos ng awa at habag. Dahil sa Kanya ang buhay ko, sa Kanya ang lakas ko, sa Kanya ang pag-asa ko. Kaya sabi ko sa Panginoon, Lord, wala ka pang ibang pinili. At sa pagkakataong ito, ako ang naatasan mo bilang magbababa ng Mama Mary sa lugar na ito. Kaya, Panginoon, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon na sa sakit kong ito malalagpasan. Sa tulong mo, Panginoon, kay salamat. Pasensya na po na i-share ko lang ito. Dahil sa lahat ng mga hindi nakakaalam, yun po ang kwento ng buhay ko. Sa lumang buhay ko noon at ngayon, malaki po ang pagkakaiba. At pasensya na po sa mga hindi nakakaalam, dahil ang lahat ng mga nakakaalam, ako po ay pangit ang ugali. Pero lahat po ng tao ay may pagbabago kung kalooban ng Diyos. Kaya pasensya na po kayo. Sinabi ko lang ang dinanas ko sa mga buwan nga aking pinagdaanan
sa pandemic nating hinaharap ngayon. Nakakaiyak po kasi minsan sa iba, hindi man nila nakikita ang pagbabago ng isang tao, ngunit ikaw mismo nakakabatid at nakakaalam, at ang Diyos lang higit nakakaalam kung paano kanya binago sa puso mo. Kaya humingi ako ng pasensya sa lahat na sa mga hindi nakakaalam. Hindi man ako nagiging mabuti tao sa kanila, ngunit hindi man ako masamang tao. At lahat ng tao ay may pagbabago kung nanaisin ng Panginoon, kung loloobin niya. Kaya maraming salamat po sa video kong ito. Inilabas ko lang at isinare ko lang ang mga naranasan ko sa buhay ko nung panahon na ako ay nagkasakit at nakahiga sa banig na karamdaman ng inakala ko hindi na ako makakaabot sa buwang ito. Pero hindi hinayaan ng Diyos. Dahil hindi ko alam kung anong plano niya sa akin. Kasi iba ang plano ng tao. Ang plano natin, maaring masunod, maaring hindi. Pero ang plano ng Diyos, tinitiyak niya. Na anuman ang hinihiling mo sa buhay, makamtan mo ayon sa tulong ng Panginoon. Kaya sa mga nakakaalam at hindi nakakaalam sa kwento ng buhay ko, ito po idinadaan ko na lang sa video. Na nung kasalukuyang nakahiga po, halos 3 beses ako napunta ng ospital dahil sa naranasan ko. Pero talagang ang Diyos nandyan sa iyo. Sa bawat nag-ipinupunta ko sa ospital, isinusuot ko Soldier of Christ. Dahil naniniwala ako na ako'y pagagalingin ng Diyos. At hindi niya ako pababayaan. Una, yung isinusuka ko yung mga gamot na aking iniinom, yun pala hindi kaya ng aking katawan sa dosage. Pangalawa, inobserbahan ako sa mga gamot na isinaksak nila sa akin nung ako'y dinala sa ospital. At ang pangatlo po, yun, yung sumuka ako ng dugo. Di ba't pag tayo'y sumuka ng dugo, kung tutusin, nakakatakot. Pero nung mga oras na yun, inalis po ng Diyos ang takot sa puso ko. Kasi gabing-gabi, hinintay pa namin na abutin ng kinaumagahan para pumunta lang ng ospital. Pero sa tulong ng Panginoon, pag ang Diyos ang siya mong kinakapitan at pinaniwalaan, sa pamagitan ng kanyang salita,
Wala akong ibang hinahawakan kundi ang Bible, niyayakap ko. Sabi ko noon, kung ang langit at lupa ay nilikha ng Diyos sa pamagitan ng kaniyang mga salita, ito yun, ang Bible, salita ng Diyos. Sabi ko, hahawakan ko ang Bible dahil ang salita ng Diyos, lahat ng pangako niya nandito. Ang salita ng Diyos naglikha ng langit at lupa, maging lahat ng bagay at ating mga nakikita, higit sa lahat maging ang ating buhay. Ang sakit pa kaya, kung anumang sakit natin, anumang sakit na mayroon tayo, hindi kayang pagalingin ang Diyos. Kayang-kaya niya pagalingin basta ikaw ay nagtitiwala, nananampalataya at nananalig sa Kanya. Kaya salamat sa Diyos. Ang itinanim niya sa puso ko, ang pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. At sa ngayon ay patuloy ko pang hinihingi na mas dagdagan pa ng Diyos ang aking pananampalataya sa puso at dagdagan. Bigyan niya ako ng gana at kakugis sa pagsunod sa Kanyang kalooban. Hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban niya. Dahil pag ang Diyos may plano sa buhay mo, nasabi nga, kung tutuusin, sa sakit kong yun, maging ang doktor man, sinabihan na nga ako, kung malalagpasan ko, kung makaabot ako ng 1 buwan sa pag-iinom, swerte. Pero salamat sa Diyos dahil umabot ako ng mga time na yun ng 1 buwan sa pag-iinom ng gamot. At yun ay nalagpasan sa tulong ng Panginoon. Sa pamagitan ng gamot, doon niya ipinapadaloy ang Kanyang taglay at kapangyarihan. Kaya kayo mga kapatid, nang sino mang makapanood nito, kung kayo man ay may mga pagsubok, kayo man ay may mga dinadala, kayo man ay may mga sakit, umasa kayo sa Diyos. Huwag nating asahan ang mayroon tayo sa buhay. Dahil kahit anuman dami ng pera natin, kung hindi kalooban ng Diyos na tayo ay mabubuhay, wala rin. Pero na kahit wala kang pera, kung luluubin ng Diyos na ang buhay mo ay dudugtungan, mangyayari yun ayon sa Kanyang kalooban. Alalahanin lang natin sa buhay na ang pera, palamuti lang yan sa mundo, sa ating mga buhay. Pangangailangan natin, natutustusan ang ating pangangailangan. Pero ang higit talaga nating asahan ang Panginoon sa ating buhay. Kaya pasensya na po. Itong kwento at ang video na ito, dito ko lang ipinapadaan ng aking share para sa aking kapwa, para sa aking mga kapatid na hindi nakakaalam, sa aking mga kasisteran, sa aking kapwa mananampalataya. Kaya salamat sa himala ng Diyos na ako'y binigyan pa niya ng dugtong na buhay, na nawa ay marami pang taon at birthday marating ko sa buhay ko sa tulong ng ating Panginoong Jesucristo. Pasensya na po. Ng aking video ay tungkol sa pagkain, pero na-share ko lang ang tungkol sa aking buhay na aking pinagdaanan. Kaya maraming salamat sa inyo, mga taga-subaybay, at muli tayong magkita-kita, lalong-lalo na sa araw na ito. Ito yung aking pananghalian nga late na. Kaya maraming salamat sa inyo. Nawa ay kayong may mga pinagdaanan sa buhay,
kakapit lang tayo sa Diyos at hingiin rin natin sa Diyos na siyang higit nakakapit sa ating mga kamay, dahil kung tayo lang ang kakapit sa Kanya, tayo ay makakabitaw bilang tao, dahil ang tao marupok, dahil tayo ay makasalanan sa isip, sa salita at sa gawa. Kaya sa mga nanood dyan na may pinagdaanan at may mga problema, may mga karamdaman, umasa kayo sa Diyos. Ang Diyos, mayroon siyang salita na kailanman hindi niya pagbubulaanan, kundi ito'y lahat ng mga salita niya at lahat ng pangako niya ay tutuparin at matutupad sa mga tao, sa mga humihingi sa Kanya. Kaya kain po tayo. Araw na ito masarap po ang ulam ko, masustansya. Pero sabi ng doktor, pag kumain ako ng isang hiwa lang, pag kumain ng madami, at napansin nyo po ito, hindi po ito kanin. Oo po, bigas po ito. Pero ito ay putumaya. Ito yung specialty ng Bisaya, ang putumaya, na kinakapihan pagdating ng umaga. Kapigatas o tsokolate, sikwate, yun yung tinatawag na kakao. Pero ako wala, ipinapartner ko ito sa ulam na bulalo. Sana sa kwento ko maraming makaka-relate dyan, at sana may matutunan tayo sa buhay natin. Ang laki kasi nito, ito yung bulalo. Bakit dumidilim to, Em? Bakit dumidilim? Yan, dumidilim. Tapos yan, lumiliwanag. Kanina, dumilim. Ito yun. Baka. Ito yung buto niya. Bulalo. Alam niyo po, nung ako'y nagkasakit, sabi pa nga ng doktor, lahat ng sintomas sa aking naramdaman ay lahat sintomas ng COVID. Pero ginigiit ko sa sarili ko, wala po akong COVID. Sabi ko, wala po ako. Hanggang umabot po ng 2 buwan, sa awa ng Diyos, talagang hindi Kanya pababayaan. Pag sa Kanya ka lang umaasa. Iba po ang kanin ko, no? Putumaya. Kain tayo. Yan, masarap. Putumaya. Sabi kasi ng doktor, kailangan ko daw kumain ng mga masustansya. Pero sa dinami-dami ng prutas, sa dami ng prutas, pero ang pwede sa akin, mansanas lang.
Tumutunog ang cellphone eh. Madami po akong kwento. Na dumating sa buhay ko ang pagsubok. Nakaraang buwan lang, ang daming pagsubok na dumating sa buhay ko, sa aming pamilya. Pero talagang andyan ang Diyos lagi na mamagitan. Lagi pumapagitna ang Diyos sa buhay namin. Kaya Diyos lang talaga ang nakakaalam at nakababasa ng puso ng tao at isipan. Maaring pwede kang husgahan ng kapwa mo. Maaring pwede kang pagsalitaan ng basta-basta. Okay lang. Tanggap lang namin. Kasi sabi ko nga, wala man tayong taong kakampi sa buhay natin, ngunit ang higit na kakampi sa buhay natin, ang may-ari ng buong mundo, ang may-ari ng buhay natin, ang may-ari ng sanlibutan, kundi ang ating Panginoong Diyos na buhay. Siya lang ang higit naming kakampi. Wala man kakamping tao. Wala man kaming kakampi. Ang Diyos lang ang aming inaasahan. Katulad nung dumating ang pandemic. Di ba po huling fellowship natin, March 14, araw ng Sabado, o 15 ba yun? Na pagkalinggo dapat ay revival natin. Kung sino pong makapanood ng bidyong ito, yun pong pagka-16, yun yung dumating na ang sabi maglalakdaw na ang Maynila hanggang dito sa atin sa Rizal, sa Montalban. Doon po, yun po nag-umpisa na akong may sakit noon. Pero inabot pa, anong buwan yun? March. Umabot pa ng July bago ako napacheck up at bago ako na-diagnose na mayroon akong sakit. Dahil hinahayaan ko lang, pinabayaan ko lang dahil pandemic. At kung magpapacheck up, ano na namang sasabihin ng doktor? Kahit hindi COVID, sasabihin nagka-COVID ka na. Hanggang sa dumating ang pagkakataon na parang nanghina na po ako. Pero talaga, palalakasin ka ng Diyos pag sa Kanya ka umaasa. Kaya ang Panginoon, kay buti-buti ng Diyos. Napakabait ng Diyos. Hindi nga talaga tayo bibigyan ng pagsubok kung hindi natin kakayanin. Ang tao habang nabubuhay ay may pagsubok. Hindi porkit ikaw ay nasa Diyos ka na, hindi porkit ikaw ay naglilingkod ka na, hindi porkit ikaw ay nagpapahayag na ng salita ng Diyos, hindi porkit ang dala-dala mo ay salita ng Diyos ay hindi ka na magkakasakit. Hindi po. Magkakasakit at magkakasakit ang tao dahil ang tao habang nabubuhay ay may pagsubok at kaagipat na yun yung magkakasakit ka. Dahil kung ang Diyos nga dinanas niya ang sakit na nararamdaman niya sa paghihirap ng mga Hudyo, tayo rin tao, magkakasakit din tayo. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon. Alam niyo po, nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon na dumating man ang pagsubok na ako ay sinubok ng karamdaman. Talagang kay buti-buti ng Panginoon. Biro mo, binigyan ako ng pagsubok na kasakitan. Yun ring panahon
na dumating ang pandemic, na wala tayong hayo, wala tayong gawain dahil bawal ang mga gathering, bawal ang pagbababa ng Mama Mary, at bawal ang magsama-sama, at lahat ay nasa bahay. Hindi ka pwedeng lumabas, lalo na pag may naramdaman ka. Biruin mo yung kabutihan ng Diyos, itinaon niya at binigyan talaga niya tayo ng pagkakataon na magkasama-sama ang buong pamilya sa loob ng tahanan. Na kung mayroong panahon, mayroong time na ang mga pamilya ay hindi nagkasama-sama sa loob ng bahay, ito yung panahon ng pandemic na ito, na ang pagkakataon ibinibigay ng Diyos sa atin, na tayo ay nagkasama-sama sa isang tahanan, na ang mga pamilya, dahil bawal lumabas, pag isa lang ang may quarantine, isa lang rin ang makalabas, isa lang rin ang lalabas para bumili ng iyong pangangailangan. Ang kabutihan ng Diyos, dumating man sa akin ang pagsubok na kasakitan, hindi rin tayo nakakalabas sa tahanan. Bagamat may time na dinadala ako ng ospital, pero hindi na naig sa akin ang takot, kundi ang nanaig sa akin ang kabutihan ng Diyos, na kailanman hindi niya ako pababayaan. Kasama niya ako, at siya ay kasama rin sa akin, na sa mga pagsubok siya ay umaagapay sa akin, lalong-lalo na sa mga pangangailangan na pinansyal. Nung mga panahon na iyon, na ako ay dinala sa ospital at na-diagnose akong may sakit, hindi po kami namumroblema sa pinansyal. Dahil sa ilang buwan na walang pasok, may nagbigay sa amin. Ang Diyos ang gumawa ng paraan, at gumamit siya ng mga tao, mga anghel dito sa lupa. Kasalukuyang walang trabaho ang brother husband ko, pero ang aming pangangailangan halos sa loob ng 3 buwan, ginagawaan kami ng paraan ng Diyos. Doon mo makikita na pag ikaw ay ang gawain ng Diyos na sa kasalukuyang ginaganap natin noon, ng aking brother husband gumagawa din ng pamamaraan at paraan kung papaano matustusan ang gawain. Kaya sa panahon ng pandemic, ang Diyos din ang gumawa ng paraan sa aming pangangailangan. Beron niyo po, linggo-linggo may nagpapadala sa amin, ang amo ng aking brother husband. Linggo-linggo niya kami pinapadalhan ng 5,000, ng tag 5,000 sa loob ng 3 buwan. Alam niyo po nga na ang naipon ko sa resibo lang, na sa bawat padala, umabot po ng 28,800. Hindi po yun pinabayaran sa amin. Lahat po yun ay tulong. Bagamat doon siya nagtatrabaho, pero hindi po binawas yun. Kaya doon mo makikita ang kabutihan ng Diyos, na pag ikaw ay gumawa ng kabutihan ay para sa Diyos, ang Diyos din ang gagawa ng paraan para sa iyong pangangailangan. Kaya ang Diyos na ating sinusundan ay napakabuti. Hindi masasayang ang ating pagsunod sa Diyos, ang ating pagsunod sa Kanya, sa pamagitan ng pagbaba ng Mama Mary. Kaya sa mga kapatid ko at kasisteran, sa lahat ng mga manonood ng bidyong ito, umasa po kayo sa Diyos. Kailanman ang Diyos hindi nanunumbat at hindi nagkukwenta. Ang Diyos, anuman ang hilingin mo at anuman ang kailangan mo, ibibigay niya yun nang walang hinihintay na kapalit. At kailanman ang Diyos hindi nanunumbat.
ang Diyos na ating sinusundan ay totoo. Ang Diyos na ating pinagsisilbihan ay talagang napakabuti. Sa akin na lang, hindi ko na lang ilalayo, hindi ko akalain na ako ay mabuhay hanggang ngayon, pero sa tulong ng Panginoon, ito ako. Bilang buhay na patotoo sa tulong ng ating Panginoon. Salamat po sa lahat ng manunood nito at makapanood. Maraming salamat po. Dahil dito ko lamang po ipinapadaan sa bidyong ito bilang sharing o kwento sa aking buhay na aking pinagdaanan nung mga nakaraang buwan. Hanggang ngayon sa kasalukuyan ako pa po ay nagpapagaling. At mayroon pa kong iniinom na gamot na hanggang 6 na buwan. At salamat sa Diyos dahil 3 buwan na po akong inom sa gamot ko. Patuloy akong humihingi ng mga prayers sa aking mga kasisteran, kapatiran ko ni Kristo sa pamagitan ng community ng Soldier of Christ Catholic Charismatic Healing Ministry. Sa mga nakakakilala sa akin, patuloy akong humihingi ng prayers sa inyo na nawa ay maalala at isama niyo po ako sa inyong mga panalangin at prayers. At makikita niyo po sa akin na talagang malaki po ang ipinayat ko. Yung t-shirt ko noon na masikip, ito na po, ang laki na ng pagkalawlaw. Talagang pumayat na po talaga ako. At pasensya na po kayo sa aking kwento. I-share ko lang po. At ang totoo lamang po, lumuwag po ang aking kalooban. Dahil na-share ko po ang aking mga naranasan sa buhay sa mga nagdaan na buwan. Kaya maraming salamat at God bless sa inyong lahat sa mga manonood sa video ito. Nawa ay lahat tayo ay pagpalain ng ating Panginoong Diyos na buhay sa pamagitan ng kabanal-banalang Espiritu Santo sa tulong ng ating mahal na Inang Birhen at sa lahat ng mga santo at santa sa kalangitan, sa lahat ng mga banal at mga anghel. Nawa ay patuloy tayong gabayan at patnubayan. Okay, maraming salamat po. Anuhin mo na, Imem. Tuloy po ang kain sa bubungan. Kailang minutes na ako.